Hello mga Cozy fam and future LPTs. Welcome to Novi's Corner. In this video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-balance or mag-manage ng oras to review for licensure examination for teacher or LET. Kailan nga uli yung exam? Alam ko last month is on September 21, kung hindi ako nagkakamali. By next year, mga around March 2026 yan. So kung isa ka sa mga nagpaplanong mag-take exam for next year and you're also working, hopefully this video will help you. By the way, I took the LET last September 2023 and passed last May 2024. So just a quick background, isa po akong unit earner. So iba yung undergrad course ko. So pag unit earner ba ako, should I go with self-review or mag-review center ako? And the answer is, it depends on you. Siyempre, hindi naman lahat afford ang review center kasi nga may kamahalan. Tapos, siyempre, need mo rin bumili ng mga review materials. Pero, based on my experience, kung unit earner ka and afford mo naman, I would suggest that you apply for a review center. Pag earner ka kasi, medyo shortened version yung naaaral mo, especially sa Prof Ed. And also, pag nag-apply ka for exam, hindi ikaw ang magde-design ng major mo, si PRC po. And si review center would help you a lot with the topics sa major mo. Sa case ko naman, hindi ko afford ang physical review center kasi hindi ako pwedeng makapag-leave ng matagal. So, nag-option ako to online review center which is yung CBRC online. Disclaimer lang din, hindi po ako connected sa CBRC. Nabanggit ko lang siya kasi yun naman talaga ang review center ko. If you have other review centers, okay lang po yun. So, punta na tayo dun sa time management pag working ka. Let's say, kagaya ko, nag-option ka rin for online review center. So, itong time management na i-share ko sa inyo is based on my experience. Pwede mo siyang i-adjust, depende sa pangangailangan mo. So, ako, first step, chinek ko muna yung way ng mga topics before ako gumawa ng sarili kong sked. Sa mga kagaya nating secondary level, 3 sa atin: general education, professional education, and lastly, majorship. Tandaan po natin, general education is 20%, professional education is 40%, and lastly, ang ating specialization is another 40%, a total of 100%. Pag elementary ka naman, since dalawa lang po siya, general education is 40%, professional education is 60%. So ngayong alam mo na yung way, alam mo na kung saan ka magpo-focus sa aral talaga, which is yung last 2. Hindi ko po sinasabi na pabayaan mo ang Gen Ed, pero mostly sa Gen Ed po kasi is familiarization. Now sa case ko naman, hindi naman ako struggle sa Prof Ed. Yung pinakaayaw ko po talaga is my majorship, which is mathematics. Hindi naman siguro ako nag-iisa. Simula elementary ako hanggang gumraduate ako ng college, hindi ko talaga siya naging favorite. Pero akalain mo, yun yung binigay sa akin ng major. Kagaya ng sinabi ko, pag earner ka, si PRC ang magde-decide ng field of specialization mo. Sa akin, wala po akong choice. Face my fear talaga ako dito. This also affects my decision sa pag-arrange ng timescape ko kasi majorship is my weakness. Yung iba po kasi sa Prof Ed sila nahihirapan, while okay sila sa kanilang major. Kung saan ka mahina, yun yung i-adjust mo onti yung time ng aral, depende sa priority mo. So yung sked ko po ay ganito, FYI, this is after my 8 to 5 work. Usually, nag-start ako around 7 or 8 p.m. after dinner until 11 p.m. or 12 a.m. So, pag Monday, general education, 100 items.
So ano po ibig sabihin ko rito? So ito po, nagsasagot talaga ako ng 100 items at ang gamit kong material dito is yung CBRC Yellow Book. Meron din silang General Education 1000 bullet na book na ginagamit ko rin nung nagre-review ako. Or kung ano po ang available na Gen Ed na meron kayo. Pagkatapos nito ay nagsasagot din po ako ng 50 items na flashcards. Pwede kayong gumawa ng sarili ninyo gamit ang index card or may flashcards po na available sa CBRC na pwede nyong bilhin. Tuesday, Prof Ed or CarLMS. So ito naman, sa CBRC online kasi aside sa lectures, meron din silang CarLMS. Website siya ng CBRC kung saan doon sasagot ka talaga ng mga questions. So para ka nag-i-exam. Kasama sa CarLMS yung Gen Ed, Prof Ed at saka yung majorship mo. Hindi lang ako sure kung same pa rin yung tawag doon sa website. Wednesday, majorship. Sa majorship naman, binabalikan ko rito yung mga recorded lectures. Meron din akong book reviewer sa majorship, so combination siya ng theory dito at pagsagot sa mga actual questions. Thursday, majorship ulit. Friday, Prof Ed. Dito naman yung pagsagot ko ay galing sa 1000 bullets or binabalikan ko yung recorded lectures ng Prof Ed. Saturday, combination po siya ng Prof Ed and General Education. And lastly, during Sunday, combination naman siya ng Majorship and General Education. Ito yung pinaka-general sked ko, pero this is still flexible. Why? Kasi may mga lectures ang CBRC na natataon sa ganyang araw. Siyempre, ipaprayo ko siya. Additional tips and reminders. Tandaan po ninyo, hindi putyo-putyo yung pag-i-exam. Kung gusto mong pumasa, kailangan mo po mag-exert ng effort. And, mas maganda kung malayo pa ang exam, mag-review ka na. Yun yung reason kung bakit may sked na ganito para di ma-overwhelm yung utak mo. Huwag po tayong gagaya sa college days natin na carry lang yung cramming. Huwag kang mag-cram sa let. And also, mas maganda kung may notes talaga kayo. Ako meron ako sa Prof Ed at saka majorship. Separate notebook talaga sila. Mas natatandaan mo kasi kapag nagsusulat ka. And of course, last but not the least, pray. Effort plus prayers po is very helpful. Mahirap naman kasi kung naghahangad kang pumasa, pero di ka naman nagre-review. Hopefully sa mga future LPTs, especially yung mga working, this time management system will help you out. Iwan ko sa inyo ang Bible verse na to. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Hopefully, kung sino man ang nanonood ng video na to, makapasa ka sa let at maabot mo ang pangarap mo. Don't forget to like and subscribe and see you in my next video.